Merry Christmas, Earth Signs! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kapalaran mo gamit itong tasa reading. Pinapakita sa tasa na ready ka ng simulan yung bagong taon na darating. At saka meron kang great personality. Maganda yung imahe mo sa kapwa mo. At may ilan na stable yung pamumuhay mo o kaya negosyo mo or trabaho o kaya relasyon. Pagdating mo ng 35 to 45 years old, dun mo marireach yung achievement mo sa buhay. May mga senior na may mga personal issues pero hindi na to masyadong nakakaapekto pa sa'yo. Nakakapagpahinga ka na. Yung nagkakaroon ka ng time sa sarili mo. At saka merong victory or changes na mangyayari sa buhay mo soon. Dalawa na yung pinapakita na merong new beginning. May pagbabago mangyayari. At saka, pinag-iingat ka na may mga posibleng maging kaaway or makaalitan. Dahil sa, kumbaga, sunod-sunod yung mga magandang nangyayari sa buhay mo, meron talagang person na may inggit. Lalo na para sa ilan, na magkakaroon ka ng bagong karelasyon or magkakaroon ng next step ang relasyon nyo ng person mo. At saka maraming achievement dito sa tasa reading mo na soon darating ng hindi mo inaasahan. Hindi mo to masyadong mapapansin kasi tuloy-tuloy ka lang sa buhay mo. Yung bang normal na pamumuhay. At yung tagumpay na makakamit ay pagsasaluhan nyo ng person mo. Kung single ka naman, kaibigan mo yung makakasama mo. Or family. At saka, yung love life mo, meron kayong gagawin ng person mo na or susubukan na hindi nyo pa nagagawa. Pwedeng sa physical contact o kaya sa dating. Yung bonding na mas magiging close kayo. At saka, focus din kayo ng person mo sa mga anak nyo o kaya sa relasyon. Kapag may problem yung person mo, sa'yo niya sinasabi. Ganun din ikaw sa kanya. At sa tasa reading, yung parang magkaibigan lang kayo ng person mo pero napaka-sweet nyo sa isa't isa. Pero mag-ingat pa rin sa person na nakamasid. Kasi itong person, hindi siya masaya na nakikita yung ibang tao na masaya kaysa sa kanya. Hindi niya ito maitatago sa'yo kaya mag-ingat. Kasi mararamdaman mo naman kung sino yung totoo at hindi. Mag-focus ka sa mga plano nyo ng person mo kasi ito yung mas binibigyan ng atensyon ng person mo kaysa sa mga maliit na problema or malaki man, hindi niya to masyadong dinidibdib kasi yung solution ang focus ng person mo. Yung maging matagumpay ang relasyon nyo, ang buhay nyo, ang family nyo. At katulad sa simula, ready na yung person mo na harapin yung susunod na taon. Yung person mo mas concerned sa sa future. Kaya pinagbubutihan niya yung present. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung ano yung energy mo bago matapos ang taon na ito. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo
At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Star, Seven of Pentacles, the Temperance. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na may mga earth signs na matagal mo na talagang hinintay na magkaroon ng mahabang holiday. At dumating na yung pagkakataon. Sa totoo lang, ang ilan sa inyo, nag-ipon ka pa na para makapunta ka sa lugar na gusto mo, makapaghanda ng pagkain, o kaya yung mabili mo yung gusto mo. At saka nakadalawang cards ka na sa contentment, sa pagpapahinga mo. Sa career o negosyo, may mga magandang oportunidad na dumating sa'yo na para madagdagan yung kita mo. Yung pagtitiis mo at saka kasipagan, aanihin mo, i-enjoy mo. At kung ang ilan sa inyo gusto mo ng palawakin yung negosyo mo o kaya yung ma-promote ka, kailangan ng patience. Hindi pa kasi sapat kung ano yung mga napagdaanan mo. Meron ka pang kailangan malaman at saka matutunan. Para sa ilang single, hindi mo na dinaramdam kung ano yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan. Sa totoo lang, mas nag-i-enjoy ka pa nga na single ka. At saka marami kang bagay na natututunan sa sarili mo na gusto mong matanggap ng taong sunod na makakarelasyon mo. Ito yung issue ng ilan sa inyo sa nakaraan. May ilan kasi na hindi mo na iniisip kung anong oras na or kung may kailangan kang bilhin para kay kanino, yung ganun ba. Itong additional card na Two of Cups ang naghihikayat sa'yo na gawin mo kung ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo at kung ano yung naiisip mo na tama para sa sarili mo. Ito yung isa sa paraan na para maka-attract ka ng tamang tao. At saka kahit dito sa card na ito ipinapakita na Ten of Cups, yung celebration pa rin. Salo-salo ng pamilya or ng mga kaibigan. Meron kang healthy at stable na connection sa family mo at friends. At para sa ilan na nasa relationship, kung meron mang issue sa relasyon niyo ng person mo, makakapag-usap na kayo. Yung relationship niyo ng person mo ay getting better. At saka, alam niyo na pareho kung ano yung gusto niyo sa relasyon. Nakadalawang cards ka na para sa soulmate na magkakaroon na ng payapa at saka committed na relasyon. The Chariot, Six of Cups in reverse, Page of Cups. Sa mga cards na ito ay pinapakita na disiplinado ka at saka meron kang control sa sarili mo. Marunong kang umunawa at saka sumuporta. Wala kang choice kundi i-release kung ano man yung desisyon ng kapwa mo, ng loved one or ng person mo. Kahit painful man ito sa iyo, wala ka ring magawa kasi ang gusto mo merong fairness yung mga gagawin mong desisyon para sa iyo at saka sa kapwa mo. At kung mas bata ito sa iyo or anak mo ito, hinahayaan mong magdesisyon yung person para matuto din siya pero nandyan ka pa rin, nakasubaybay. Ang ilan sa inyo sa financial, marami kang pinagkakagastusan kasi nga nakatatlong cards ka na may nagta-travel,
o kaya may bibili na gamit na mahal kasi nga holiday. Yung ireregalo mo sa sarili mo or regalo mo sa family. At saka mature ka rin na magdesisyon patungkol sa mga finances mo or kita. At saka pinapayuhan ka ng mga cards na para walang aberya, i-research mong maigi yung ilalabas mong financial para dun sa bibilin mo or sa kumpara man ito sa negosyo na ipagkakatiwala mo yung money mo. Para sa ilang single, nakadalawang cards ka na makaka-move on ka na sa mga malungkot na nangyari sa buhay mo. Itong Nine of Cups ang nagsasabi naman na katulad sa tasa reading at sa ibang cards mo, mas pinapairal mo yung pagmamahalan or pagkakaisa. Kaya mas lalo mong na-achieve yung happiness at goals. Itong Knight of Swords ay pangatlong card mo na kapag meron kang idea patungkol sa karir mo o kaya sa negosyo, kailangan ng teamwork. Huwag mong isipin lang mag-isa. Para magkaroon ka ng bagong kaalaman at saka malaman mo din kung ano yung katotohanan. At kapag kinukutuban ka sa isang sitwasyon, kailangan ng changes, ito yung gawin mo. Kasi kahit na successful ka, meron pa rin namang mga sitwasyon na hindi para sa iyo. Para sa ilan na nasa relationship, nakadalawang cards ka na merong challenges na kinakaharap ang relasyon nyo. At ang advice ng cards, kung nakikita mong nawawala yung spark sa relationship nyo, gawan mo ito ng paraan. Kahit na sa simple mong pamamaraan na magiging masaya yung relasyon nyo or ang family. Lalo na't pinapakita sa mga cards na merong person na hindi romantic. Pero, ikaw yung gusto niya na yung bang magkaroon na kayo ng kasalan o kaya yung magkaroon na kayo ng baby. Kasi sinusunod lang ng person mo kung ano yung nararamdaman niya. Ayan, kahit sa tasa reading hanggang dito, ang namamayani ay pagmamahalan. Yung spirit ng Christmas talagang pinapairal mo sa buhay mo at saka sa mga taong nasa paligid mo na sumusuporta sa iyo. Pangatlong card na ito na patience, na ito yung dapat mong pairalin, lalo na kung meron kang hinihintay na kasagutan sa mga gusto mo. At saka kung meron ka mang pag-aalinlangan sa isip mo, sa puso mo, kailangan mo tong sabihin sa Panginoon or sa angels mo. Kasi bukod sa family mo or friends, sila yung mas nakakakilala sa iyo at nakakaunawa. Ituloy ka na para sa ilang single na kung may ilan na nasa proseso pa lang ang healing, may mga single naman na ready na i-let go yung past. Kasi ito yung panahon na darating sa buhay mo yung potential person na romantic. Magkaiba man ang agwat ng edad nyo, masasabayan nyo yung isa't isa. May enjoy nyo yung bubuin yung relasyon. The Empress, the Moon, Knight of Cups. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na marami kayong magiging time ng person mo sa isa't isa. At kung pareho kayong hindi mag-iingat, ay magkakaroon kayo agad ng baby
or madadagdagan yung anak nyo. At importante na isipin nyo ng person mo kung ano yung priorities nyo. Kung hindi pa ready, wag muna. At base sa mga cards, may mga earth signs na desidido naman yung person mo sa mga responsibilidad. Importante na pareho kayo ng desisyon. Sa kalusugan, nasabi ko na posibleng magkaroon ka ng baby, kaya doble ingat. May ilan naman na nagkakaroon ng mental health issues, yung anxiety o kaya depression. Sumunod ka sa kung ano yung nararamdaman mo patungkol sa kalusugan mo, para mabilis na mapagaling kung ano man yung mga health issues. Para sa ilang single, meron ng bagong love na darating. Pero ang magiging problema, merong personal issue itong makikilala mong person. At sisikapin ng potential person na mapaglabanan yung mga personal issues niya para meron kayong magandang future. Ang ilan sa relationship, merong issue ang relasyon nyo na hindi nyo napag-uusapan, pero yung person mo, mas focus siya sa iyo, sa relationship nyo, at yung gusto niya na magpatuloy ito. Nagpaplano ang person mo ng long-term na commitment, yung matagal kayo magsama o kaya magpakasal na. Dalawang cards na nagsasabi nito, ay 3 na. Kasi itong Ace of Cups, ano man yung desisyon na gagawin mo sa karir mo, sa negosyo, sa love life, ang mas paiiralin ay yung gusto mo, yung love. Magkakaroon din ng katuparan yung mga pinapangarap mo, may magandang outcome, yung patutunguhan mo. Itong Ace of Swords naman ay meron kang desisyon na gagawin na napaka-importante. Kaya suriin mong maigi at saka maging open din sa mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo. At saka make sure na dedicated ka at committed para sa ikakabuti.